Welcome to Donmar TV News Channel. Actually, wag kayong bumuto. Ang dalawa lang yan. Gordon pati Pagilinan. Matagal na yan dyan sa Senado. Tanggalin ninyo yan. Kaya yan talaga ang mga, ito siguro si pareho lang utak. Ito si Pangilinan, talagang hindi niya ginamit yung utak niya. Nag-seminar sa Harvard, paano yan? Pagbalik, American law na. Ang sa American law, the minors are not released back to the streets. There is a halfway house where they are detained there until a judge would decide na sinunod niya ang batas ng Amerikano, wala man tayong halfway house. So anong ginawa? Dito, pag na-aresto, they are brought to the DSWD. Because, galit ako Galit ako kay Pangilinan, actually. Hindi galit na Hindi galit na ganoon talaga ako pag nasanay, mayor. Yung helpless. Helpless ang public. Helpless ang gobyerno. It's actually catch-22. Pag inaresto mo ang pulis, ang ikulong niya, ang pulis mo, ang karamihan dyan, actually ganito. Alam mo bakit ang pulis hesitant? Allow me this time to give you some inner thoughts sa gobyerno. Ang pulis, pagka sinabi minor, hindi na pupunta yan. Kasi yun ang pulis, sinong nag-hold up? Kasi ilang taon yun? 13, 14. Wala yan. Arestuhin na. They cannot even force the child to bring to the station. Kaya lumaki yan, marami yan sila. Yung nakikita mo noon hanggang ngayon, yung kinukunan ng TV na naki-snatch tapos tumatakbo. Yun ang dahilan dyan. Kung mayroon man ito, alam mo bakit sa totoo lang. Hindi ko talaga naintindihan. Mayor ako noon, I have criticized Pangilinan almost, talagang nagmumura na rin ako kasi galit ako. Okay na sana yung below 9, wala talaga yan. Baski anong gawin man, baski sunugin ka yan, okay lang yan. Hindi mo talaga above 9, below 12, tignan nilang kung may malis ba. Gaya ng rape, 12 years old o acts of lasciviousness. Pero yung petty crime na nakaw-nakaw dyan, ako nung fiscal ako, dinidismiss ko. Kasi, nakaw-nakaw lang, nakaw ng Pero nung yung mga above 12, below 16, may indeterminate sentence. Nagtitimpla kami. Para i-recommenda namin. Pero ito, haros. Pagdating sa Pangilinan Law, below 18. 17 years old, patayin nila 16, 17. Pasukin ka sa bahay, saksakin kayong lahat. Kunin yung pera ninyo. Bye-bye. Ganon yan. Kasi kayo mga rape, kita mo yung mga bata. Kahay sa drugs. It's a new year. Let me dwell dito from the standpoint of the executive department. Ngayon, sinong pinapadala ng droga? Itong human rights na itong makinig kayo. Sinong runner nila sa droga? Mga bata. Bigay sa kanila, sabihin niya, ibigay mo sa tao doon nakatindig. In the process, pag nahuli na interdict, kasi may nag-report, o alam na nakuha yung shabu. So, pagdating, ilang taong ka? 16? Umuwi ka na. Alam mo, ang sindikato niyan, magdala ng photostatic copy ang itong mga runner nila. Pag-aristo ng police, yung birth certificate ko, tingnan mo. Ganon kalala ang ginawa ni Pangilinan. Now is as good as any other time to talk about it. It affects our safety, our interest, the safety of our children. Kaya nag-hit-hit na yan. Ang bayad niyan, sige, bigyan ka. Ito, mag-hit-hit ka. Tapos i-deliver mo yan dyan sa mga bahay na yan. Yan nagkalala yung problema. Buti sa Davao kasi may program ako every Sunday. I talk to the people. I communicate with you, all Filipinos. Na ganun ang sitwasyon.
Ang naglalaro dyan, mga kriminal, pati ang mga bata ginagawang kriminal at binibigay ng so that may craving ang bata, the trabaho niya is the career. Kaya ako galit talaga sa droga. Yung ICC, well, sabihin ko sa kanila, galit talaga ako sa droga. Yan ang statement ko. Galit talaga. Huwag mong ako as mayor and as president, do not about. Do not. Kasi makita mo na, ayan, kita mo ba yung putulan ng ulo ng mga gago? Iuwi siya, away sila, putulan ng ulo yung asawa. Yung mga ganon. Yung bata dyan sa bata sa Makati na tinali dyan sa it was spread like a chicken, pinatay. Yung mga rape ng, kasi pagka yung nagdodroga ka, lumalabas yung animal instinct mo, not the human instinct, but animal instinct na takes over the mind. Kaya kung ka makikita mo rape, patay. Trial tayo. Pero ako, I'm a Filipino. If I go to jail, I go to Bilibid. Filipino ako eh. If there is somebody who would try me, it should be judge who is a Filipino because I'm a Filipino. Kung may prosecutor man mag-prosecute sa akin, it should be the fiscal because I am a Filipino. Putang ina, bakit ako magharap ng mga puti? Kaya ako hindi yan sinuplado. Makulong, okay lang, basta Filipino judge. Bakit ako magharap dyan sa mga puti? O sa Europe, sinurte ka. Tapos makulong ka doon sa... Kaya I do not recognize the ICC. At saka yung batas na ICC, never yan naging batas. That's what I'm telling them. And itong mga kandidato na ito, sabi na they will revive. Go ahead. Be my guest. Because ang requirement kasi ng treaty, ginawa yan sa Congress. So Congress, depende kung sinong gustong gumawa. The idea of a congressman or senator or an idea coming from the Justice Department or whatever, yan. They legislate. Then we enforce. Kaya ako, mayor noon, nakita ko yung ano nang pinaggagawa ng sabi ng mga pero in front of the nation, I tell you, never ako nag-utos ng pumatay ng bata pati babae. Pero sabihin ninyo ngayon, ilang pulis na ang namatay na lumaban ng mga durugista? It should be an interesting question to ask the human rights. Bakit? Ilang pulis na? Ilan na ang asawa na biyuda na? Because of drugs. Ilan na yung mga bata ngayon na wala na tatay at na pulis namatay? Because of drugs. Enforcement. Buti sana kung sabi mo na ito lumalaban talaga. Sinasabi ko na sa kanila, Andor, durugista, may armas yan. Bantay kayo. Sinasabi ko sa mga pulis. Again and again. Bantay kayo. Kaya hindi yan magpahuli ng... That's why we have this disorder in this country. Ano na presidente ako, sabi nila, I reduce crime by almost 40%. Or sabi sa 60 ba? The statistics are there. Ayaw ko magyabang. I do not want to pull my own chair. Hindi ko na kailangan yan. I have all the accolades and applause to last me a lifetime. Pakana ko lang yung magtakbo akong presidente para we were trying to politika lang yun. Pero ayaw ko na, actually ayaw ko na. Tapos na ako. Ayaw ko na talaga. Pero yan ang sabi ko. I will never apologize for the death of those bastards. Patayin mo ako, kulungin mo ako. I will never apologize to. Yan ang pangako. Di ba ang pangako ko na if you care to, ano ang pangako ko? Law and order. Drugs, sabi ko, focus ako sa drugs. Yan ang sinisilip nila. Yun sa human rights. Yung 6 aliens na sabi ko sa kanila, do not do it in my city.
you will never go out alive. Itong 6 aliens, lumaban kasi nakaano ng baril na dalawa. So dalawa lang lumaban pero nandoon sila nagtago sila sa isang they crowded in one corner. They are ang volume ng fire. Two guys firing 45. Yun ang nangyari. So yan. Tapos dinisplay ko yung katawan nila dyan sa highway. Tapos human rights. Kasi daw brutal na ano. Anong brutal? What about their brutality to the children of this country? Kaya nga sinabi ko, I came out with it. And it is really true yesterday, and it is true when I step down. You destroy my country. You bring disorder, and you destroy the lives of our children. I will kill you.